Pag-usapan natin triglycerides at cholesterol. Ang cholesterol, alam nyo na yan, di ba? Lagi na natin tinatopic. Pero maraming tao, 33% ang mataas triglycerides. Delikado ba yan? Seryoso ba yan? Anong gamutan dito? Alamin natin. Okay? Halos pareho silang fat eh. Pero ang triglycerides, isang klase siya ng fat or lipid na nasa dugo. Diyan ginagamit ng katawan to for energy. So parang storage lang itong triglyceride for energy. Yan ang trabaho lang niya. Ang cholesterol naman, isang klaseng taba din. Pero ang cholesterol, maraming use. Panggawa ng hormone, pang-digestion, panggawa ng vitamin D. Tapos sa diet, pwede rin tumaas dahil dito. So mas maraming function ng cholesterol. Tsaka may good at may bad cholesterol ba. So, ito po, pag kumain ka ng maraming fast food, ayan o, makukuha mo rin yung triglycerides, pwede rin tumaas. Diyan, tapos may store yan sa katawan. Ang cholesterol naman, dalawang klase. Galing yan sa liver, okay? Pag yung liver ang gagawa ng cholesterol, LDL, ito yung bad cholesterol, lechon de leche, yan ang short cut natin. So, LDL, ito yung bad cholesterol na nagbabara sa mga ugat. HDL naman, ito yung good cholesterol na nagbabalik ng taba sa liver para ma-eliminate ng katawan. So, ito yung good, ito yung bad. Pero itong triglyceride, hindi pa ganun ka-clear pero mukhang hindi rin maganda siya. Hindi rin siya maganda. So, may good cholesterol, yung sinabi ko kanina, HDL. May LDL, yung bad cholesterol. Tapos, magpapa-blood test tayo. Pag nagpa-blood test tayo, tawag dyan lipid panel, lipid profile. I-check yung triglyceride, cholesterol, bad cholesterol, good cholesterol, pati total cholesterol. So, ito titingnan mo yung level. Ito muna yung total. Ang total, ideal is 200 and below. Okay? 240 and pataas, masyado mataas na to. Talagang diet o gamot. Si Doc Lisa lampas dito. 200 to 239, borderline. Depende, ha? Dito baka makuha pa ng diet, walang gamot. Pero dito madalas may gamot na eh. So, yan. May blood test yan. Okay? Makikita kung mataas ang triglyceride or cholesterol, HDL, good cholesterol, tsaka bad cholesterol. Ayon sa American Heart Association, kung parehong mataas na triglyceride mo, o ito si Doc Lisa, mataas pa yung bad cholesterol mo, pag kinombine mo yan, mas masama. Mas kailangan diet, mas kailangan maggamot kung combine ang mataas. Okay? So, pag-usapan natin muna, triglyceride. Yung cholesterol na pag-usapan na natin dati yan. Ang gamutan doon, statin, diet din. Pero ang triglyceride, 33% ng adults, mataas yan. At nakita nila, ang triglyceride connected din sa sakit sa puso, heart attack, stroke. Lalo na, pag yung triglyceride may kasama ding mataas na bad cholesterol, may kasamang diabetes, mas masama. So, parang in combination. Ito yung mga numbers, fasting yan bago i-check. Ito naman ang triglyceride. Tingnan nyo ang number. Pinakamaganda triglyceride nyo, 150 and below. Okay? 200 and above, 250 and above, mataas masyado. Okay? 150 to 200, borderline. Medyo nandito lang. So, tuturuan ko kayo paano to ibababa sa optimal nang walang gamot. Meron pa nga lampas 500, sobrang taas. So, masama ba siya? Actually, yung cholesterol, mas proven na pag mataas ang cholesterol, mas nagbabaray mga ugat. Pero yung triglyceride, hindi ganoon kadami yung pag-aaral. Although nakita nila, pag mataas triglyceride mo, baka magka-problema ka sa liver, fatty liver, sa pancreas, sa heart problem, sa high blood, magkakaroon din. Bakit tumataas yung triglycerides, lalo na sa mga diabetic? Ayan, poor diet, kulang sa exercise, ayan, hindi controlled ang blood sugar. Mga diabetic, tumataas ang triglyceride. Overweight, kidney failure, namamana, thyroid problem. Yan. So, ano mga factors nagpapataas ng triglyceride? Diet, kulang sa exercise, diabetes, alak. Kahit konting alak lang daw, nakakataas ng triglyceride.
May mga gamot, iba overweight, sa edad, pregnancy. So ito yung mga pagkaing iiwasan pag triglyceride. Pati pang cholesterol na rin to, pareho na rin. High sugar, maraming fast foods, high calorie, saturated fat, at alcohol. Paano i-control ang triglyceride? Number 1, more exercise. Pag nag-exercise ka, bababa triglyceride mo. Malaki pa nga tulong ng exercise sa triglyceride kumpara sa cholesterol. Cholesterol, diet talaga, tsaka gamot. Itong triglyceride, makukuha to sa exercise. Ayan, no? Lose weight. Focus on fruits, vegetables, lean protein, low-fat dairy products. Choose better fats. Iwas sa meat, butter, cheese, trans fat, food, margarine. More gusto mo yung mga avocado, olive oil, nuts, isda, monounsaturated, polyunsaturated fats. Omega-3, nakakababa din ng triglyceride. Omega-3. Either the supplement or isda. Alcohol. Kahit konting amount ng alcohol, nakakataas masyado ng triglyceride. Baka ito problema nyo. Lose weight, bawas sugar, mga magandang gulay, exercise, limit alcohol, nuts, tsaka omega-3 fatty acids sa isda. Ito pinakita ko. Imbis na puro karne, fish na lang. Okay? Ito po ang gamutan sa high triglyceride. Kung talagang mataas, lalo na tulad na sinabi ko, kung hindi lang triglyceride mataas yung bad cholesterol, mataas total cholesterol, may diabetes pa, may high blood pa, may konting umpisa na sakit sa puso, inom na ng gamot. Fibrates ang pangalan. Kung sa cholesterol ay statin ang gamot, simvastatin, atorvastatin, ito fibrates, mga gemfibrozil. Fibrates ang gamot sa triglyceride. Next, pangalawa, fish oil din. Pampababa din ng triglyceride. Fish oil supplement, pwede yan. Pero papaalam nyo sa doktor nyo, okay, nililinaw ko ha. Yung akin payo lang, binibigyan ko kayo ng options, lifestyle changes, tsaka gamot. Pero itong mga gamot, doktor nyo magdi-decide. Fibrates, cardiologist ng pre-prescribe. Fish oil, kahit sino pwede uminom. Meron akong video on fish oil. Tingnan nyo pros and cons. Fish oil, pampababa din. Meron ding niacin nicotinic acid. Okay? Lumang gamot to, pang cholesterol, triglyceride. Minsan may mga side effect yan sa tiyan eh. Pero ito, depende pa rin to sa doktor nyo kung yan ay bibigay sa triglyceride. So, tatlong option, pwedeng combination. Okay? Gaano katalas sinecheck ang lipid profile, cholesterol, triglyceride? Siguro pag edad 40 o edad 30 years old, baka once every few years, kung normal naman, hindi na. Pero pag tumatanda, 40, 50, 60, every year, every 2 years, mas maganda. Actually, sa akin, blood test, every year, mas maganda. Kahit ultrasound ng tiyan, kung may budget, every year, every 2 years. Minsan kasi, like sa ultrasound sa tiyan, yung mga liver cancer, bigla-bigla eh. O minsan, di mo na-check nitong taon, doon pala lumabas nung taon na yun, di na late tayo ng 2 years. So, minsan, every year, mas maganda para mahuli na maaga. Sana nakatulong tong video natin, paano ibaba at ano ang problema sa mataas ang triglyceride. Salamat po.